of loving through obedience. Okay? Una, sabi ni Jesus Christ, the Holy Spirit will counsel and comfort you. He will be there to counsel and comfort you. Okay? Tingnan po ninyo yung sabi sa verse 16 and 17. Tingnan po ninyo. And I will ask the Father, and He will bring you another counselor to be with you forever. Okay? Malinaw pong sabi ng ating Panginoong Hesus dito, mga kapatid, sino mang mga Kristiyano ang nagmamahal sa Kanya. Again, ang pagpapakita ng pagmamahal, hindi pagsasalita lamang. Ang pagpapakita ng pagmamahal ay yung pagtupad o pagsunod sa Kanyang kautusan. Sabi niya gano'n, sino man ang mayroong loving obedience sa akin, sabi niya gano'n, ano sabi niya? The Spirit, okay? He will give you a counselor to be with you forever. Sino yan? The Spirit of Truth. That's the Holy Spirit. Again, sabi ko nga po sa inyo kanina, ito po ay mga salitang, mga farewell words ng ating Panginoong Hesus. Kasi medyo nagugulumihanan na rito yung mga disipulo ng ating Diyos. Kasi sabi niya gano'n, iiwanan mo na kami, Lord, paano na kami? Okay? Kaya sabi niya gano'n, huwag kayo mag-alala. Ang sabi niya gano'n, okay, the Holy Spirit of Truth, the world cannot accept Him. Hindi siya pwedeng tanggapin ng sanlibutang ito. Sabi niya gano'n, because it neither sees Him nor knows Him. Ito nakakapagtaka. This is the wonderful thing about us as Christian. Walang sino mang nakakita sa banal na Espiritu, right? Amen. But you know that the Holy Spirit is right here. Amen. When you're worshiping a while ago, hindi mo siya kilala, hindi mo siya nakikita, but it feels so good that you know that the Spirit and the presence of God is here. Amen. Tama? Amen. You know why? Kasi nakakonfine lang yan sa mga anak ng Diyos. Kita po ninyo, the world cannot accept Him. Hindi siya pwedeng maunawaan, hindi siya pwedeng kilalanin, at hindi siya pwedeng tanggapin. But praise God, because of your relationship with Him, now you are experiencing the power and the presence of the Holy Spirit. Amen. But listen, it's a different story if you have this loving obedience. Anyone who love the Lord Jesus Christ and showing it by obeying His command, sabi niya ganon, oh, the Holy Spirit will not just be there to just fill you kung kailan mo gusto. Because ang sabi niya, He will be with you for when? Forever. He will be there forever. He will be there kung ikay umiiyak. He will be there kung ikay nasasaktan. He will be there kung pinagtaksilan ka ng sino man. He will be there kung iniwan ka ng pinakamamahal mo sa buhay. Because He will stick with you forever. Amen. Ang kita po ninyo mga kapatid, sabi niya gano'n, He will be like a counselor and comforter. Hallelujah! Amen. Naintindihan po ninyo yung gawain na banal na Espiritu na yun sa atin? Kung ikaw ay totoong nagmamahal sa Kanya sa pagpapakita ng pagsunod. And listen, so sabi po niya rito, because, but you know Him, for He lives with you, and will be in you. Mananatili siya sa iyo, sa presensya niya mananatili sa buhay mo. Mananatili siya sa iyo. Makakasama mo siya. Kaya may mga pagkakataon minsan, siguro nagtataka tayo bakit minsan siya lang ang nakakaramdam ng banal na Espiritu, ako hindi ko maramdaman gaano man ang kagustuhan kung ang banal na Espiritu kumilos sa akin at maramdaman ko siya na kagaya na nararamdaman ni brother o ni sister, pero hindi ko maramdaman, maybe because there's a problem in loving God, in loving Jesus. Do you really love Jesus Christ? That's the question na tatanungin ko habang ako ay magsasalita sa mensaheng ito. Gusto kong makita natin dito mga kapatid, siguro sa kadahilanan, sandali lang nating sabihin I love you sa mga taong gusto natin. Kahit hindi naman talaga siya yung love, pero pagka nagustuhan mo, minsan napag-aanohan na natin yung love tsaka gusto eh. Love and like. Okay? Masyado na nating napababaw ng mundong ito ang salitang love. Di ba? Kunyari, pagka sinabi mong I like cake, ano ginagamit ng mga tao? I love cake. Mababaw na. Kaya halos na synonymous na ngayon yung love sa like. Yung want sa love. Naintindihan po ba ninyo mga kapatid ko? But no, to God, He is always right in to the right word. Okay? Pagka sinabi mong love, you're talking about what? Are you talking about phileo? Are you talking about eros? Or are you talking about agape? Okay? Kaya maintindihan natin dito mga kapatid ko, seryoso siya lalo na sa pagdating sa pag-ibig. Sapagkat ang pinaglilingkuran nating Diyos at ang Diyos na inaawitan natin ngayon at ang Diyos na pinakikinggan natin at pinuntahan dito ngayong hapon na ito
ay romantiko at emosyonal at palaibig na Diyos. Yan po siya. Mamaya sabihin ko sa inyo ang katotohanan pa dyan. Gusto ko malaman natin dito, okay, na kapag ka ikaw ay talagang mayroong loving obedience sa Kanya, sasayo ang comfort, sasayo ang kilos ng Banal na Espiritu. He will change you, He will convict you, He will guide you. Yan ang trabaho ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Yun ay kung ikaw ay may loving obedience. Kaya kung medyo nagtatanong tayo, medyo parang hindi ko yata feel ang Banal na Espiritu sa aking buhay, hindi kagaya nila, then praise God, this message is for you. Kasi ang Panginoong Hesus po ang nagsalita niya. Then, ano pa? Malalaman mo na ikaw, okay, kapag ikaw daw po ay mayroong loving obedience sa ating Diyos, sabi niya nun, Jesus will be coming back for us, He promised. Tingnan po niyo sabi ng 18. Kanina binasa natin 16 and 17. Now, tingnan po niyo sabi ni Jesus Christ sa verse 18. I will not leave you as orphans. I will come to you. Okay? Sabi ng ganon, kayong mga sumusunod sa akin, na nagmamahal sa akin, na nagpapakita ng pagsunod sa aking kagustuhan, bagamat ito ay laban sa inyong kagustuhan, ang sabi ng ganito, I will not leave you as orphans. Hindi ka ulila. Parang niya sinasabi, hindi kita pababayaan, I will be responsible for you. Yan sabi ng ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya, huwag ka mag-alala. Somebody will take care of you. Sabi niya gano'n, it is I. Ang sabi niya gano'n, ang kanyang promise, I will return for you. Para niya sinasabi rito, ako'y babalik para sa iyo. Sisiguraduhin ko na ang buhay mo ay lalagpak sa langit. Langit ang destinasyon mo. Sabi niya gano'n, because I will be coming for you. Kung sinabi ni MacArthur, okay, na I shall return. Okay? At tinupad naman ni MacArthur ang kanyang he delivered the Philippines, okay, sa World War II, sa kuko ng mga Japanese. Sabi nga ng mga Pilipino, sana hindi na tinanggal sa Japanese. Okay? Okay? Kaya ngayon mga Pilipino ini-invade ang Japan. Okay? Now, sabi ng salita ng Diyos ay baliktad na invasion, Okay? Now, sabi niya ganoon, I will come to you. Babalikan kita. I shall return for you. Again, ang kausap niya rito, mga anak ng Diyos. Kaya kung sino man, kung medyo naapektuhan ka man, you are in the verge of quitting, nagdadalawang isip ka ngayon sa iyong paglilingkod, sa iyong pagmamahal sa ating Panginoon, sasabihin ko po sa iyo, huwag mong isipin yung negative side na yon. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka lang sasamahan at aalalayan ng Banal na Espiritu. Ako ay babalik para sa iyo. Babalikan kita. Okay? Mayroon kang inaantay na blessed hope. Okay? Nasabi po ng kapag sabi pa ni Jesus Christ, kapag ikaw daw po ay talagang naglilingkod, sumusunod, dahil ikaw ay umiibig sa Kanya, you will have the great love of Jesus and as well as the Father. Sabi niya ganon. Verse 21, He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Kita po niyo, the Lord will reveal Himself to you. And many times kung tayo po ay mayroong mga problema, dito mo makikita kung paanong i-reveal ng Panginoon ang Kanyang sarili sa iyo. Many times sa buhay po namin, sa mga sigalot, sa mga dinaanan namin, mga problema. Kahit ibang mga patutuo na naririnig natin dito sa nagpapatotoo, sa